Hello Team Authentic all over the world! In this episode, ipapakita namin sa inyo kung gaano nga ba ka-convenient mag-travel from Seoul going to Busan via train. And of course, papakitaan din namin kayo ng affordable hotel na merong apakagandang view. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, maayong buntag! We're still here in Seoul, but this time, ito na, magagawa na namin yung pinaka-favorite naming movie na napanood na Korean. Yun lang ata talaga yung Korean drama na pinaka-latest na napanood namin ang Train to Busan! Yes! Kailangan natin ma-experience ang Train to Busan na yan. Kahit hindi siya totoo, kahit hindi ito mismo yung train, basta importante, masabi lang namin na nag-train kami going to Busan. To Busan. So yeah, so in this episode, tignan natin ha, nag-book kasi kami online kung magiging smooth. Hindi muna namin sasabihin, titignan muna namin mamaya. Nandito tayo actually sa ticket counter. And then kapag ka naging smooth, tsaka namin sa inyo sasabihin kung paano namin siya na-book and then kung magkano. So nandito na tayo sa pinaka ticket booth. Nakalagay, foreigners first. And then, just in case lang, kahit saan man kayo nang galing, dapat ang babaan nyo, of course, Seoul Station na subway. Kahit sa anong line. Kasi ito yung magiging pinaka-main station going to anywhere around South Korea na merong train. Dito talaga, sa Seoul Station. Pila lang muna tayo, itatanong lang natin kung kailangan pa nating palitan ng physical ticket, yung ticket na ibinigay sa atin kasi wala siyang QR code. And then mamaya, balitaan ko kayo. Pila na tayo. Ito yung pinakapila. Actually, pwede kayong bumili on the spot. Pero syempre kasi kapag on the spot, mas nakakatakot siya kasi baka hindi available, masira yung plano nyo. That's why kung sure naman kayo kung kailan kayo pupunta, halimbawa sa Busan, talagang mag-book na lang din kayo online. Guys, meron na tayong ticket na galing sa trip.com. Pero titignan natin kung pwede siyang ipalit na physical ticket. Do we need to change it for physical ticket? Actually, this is ticket. Just get off the train and show them. Okay. Yeah, okay, Thank you. Yes. So, ayan, hindi na daw kailangan. So, ito na mismo yung physical ticket natin. Ang kaibahan kasi, kung makikita nyo, wala kasi siyang QR code. So, hindi namin alam kung paano siya i-check. So, baka yung parang mano-mano. Yung parang kada seat, bigla na lang silang mag-check ng ticket kapag nakasakay na tayo. And then, narinig namin, grabe, merong standing. Kaya dapat talaga, kung may plano naman talaga kayong pumunta ng Busan, make sure na meron kayong advance ticket. So, ito na talaga yung pinakamurang nakita namin sa trip.com. Nabook lang namin siya ng 2,332 pesos. Ito siya in one. 59,801. Tara na! Harap tayo na makakainan. Actually, nakakita kami ng McDonald's. Noong nakita namin, parang gusto ko agad namin. Nakakamiss din talaga yung fried chicken, yung burger, yung fries, no? Ay, daming tao dito, no? And oo nga pala, ito na lang yung dala namin, Ayan na lang. Nag-change siya. Oo, kasi ang bait din nung ating accommodation dito sa Seoul, pinayagan kami na balikan na lang siya. Kasi ang mangyayari nga, babalik pa ulit tayo ng Seoul. Oo nga pala, sabi nga pala sa amin, 15 minutes kailangan titingin tayo sa monitor kung anong platform tayo. So, meron na tayong seat number, pati yung papasukan natin na car. Pero wala pa tayong platform kung saan. So, lagi daw natin siyang i-check. Yan. So, now, parang gusto nga muna naming mag-McDonald's. Meron din naman dito ibang mga kainan. Puno ang McDonald's. Tara, McDo muna tayo. Tingin tayo ng menu nila. Akala mo naman ay iba yung menu. And ito na nga yung order natin. Big Mac. Parang may sinatawag na lunch pack na Big Mac, something like that. 660 something pesos.
Ganun talaga. We're in South Korea. And then grabe, sobra kasing dami ng tao. Kaya medyo magulo din. Chaotic, kumbaga. Time check, it's 1:54 p.m. Ang depart natin ay 2:19. Pero ayan, wala pa tayong platform kung saan tayo. So meaning, siguro mga 10 minutes before, tsaka siya lalabas. Here's the situation here at Seoul Station. Daming tao, no? Pati dito yan, guys. Yan. Ganitong ka-busy itong station na to. Even here. And then, syempre, after nating makarating doon mismo sa Busan, kasi guys, ang laki talaga pala ng Busan. And then, 3 kasi yung pinaka-popular na areas doon. So, mamaya namin sa inyo ipapakita kung saan tayo area, kung ano yung area na napili natin. It's 2:05 and eto na, lumabas na yung ating track number. Track number 9 tayo. Ayan o. Yung 219 going to Busan, 037, yung pangalan tuloy, yung train number natin. And then, track number 9. Meron nga, standing, nakakaloka. Pagka on the spot. And then yung mga foreigners, pumapayag na lang sila. Kesa nga naman bukas pa sila. And then guys sobrang weird talaga ng weather. Promise, kailangan lang namin sabihin. From super init last time nung nagpalas tayo, ngayon naman sobrang lamig. Tumingin kami, akala ko nga nagjo-joke sa Enzo kasi parang nasa 3 to 5 degrees. Oh my gosh. Ayan, lumabas tayo, ramdam na ramdam yung lamig. Guys, ito na yung platform number 9. Baba tayo dito. Ayan. So, may mga guide naman, kaya hindi siya nakakaligaw. Tara na. Ayan. So, feeling ko nandito na yung pinaka-train. At hagdan siya, guys. Oh, tulungan ko muna sa Enzo magbuhat. Kita-kita tayo sa baba. Guys, ito yung sinasabi namin sa'yo, maghiwalay kami ni Enzo. Ako, car 11, 3C. And then siya naman, car 15, 3B. Ay, doon na kami magkikita sa sa Busan. So, ito yung mga car number naman nandito. Ayan o. 9, 10. Naku, dito na ako. Dito na ako sa 11. Ayan na, magkakaiwalay na kami ni Enzo. Dito ako, car 11. See you later! Nakakaloka. Punuan kasi talaga. So, tara. Let's go. Ayun, may mga nakatayo ka agad. Dito na tayo. Ito yung 3C. May katabi nga tayong iba. And then, ito may lalagyan tayo dito ng luggage. Ayan. So, ito na yung magiging upuan natin. Ito na yung seat natin. Komportable naman siya. Ayan o. Ang laki ng pinaka-legroom. And then, meron din siyang footrest. Ayan. Yun nga lang, hindi tayo sa window. Guys, manda na tayo. And then, 7 stops tayo. Hindi pa tayo napupuno sa Seoul. Lumipat muna ako para makakuha ng counting video for you. Itong inupuan ko, wala pa siyang nakaupo. Pero hindi tayo pwede magpakasigurado. Kasi baka kada station na hintuan, merong uupo. Ito yung nakakaloka, guys.
Nakatalikod ako. Patras. Diba? Ito pa naman yung pinaka-ayoko sa rides, diba? Kahit sa mga roller coaster, yung patalikod yung andar. So, ayan ang ating position ngayon for the next 2.5 hour. Pero nakalagay dito parang 2 hours and 40 minutes. So, lilipat na ako dun sa upuan ko kasi baka mamaya paghinto sa station meron ang sumakay. And after 1 hour and 34 minutes, we have arrived here at Busan Station. Nasaan na kaya si Enzo? Ayun si Enzo. Hanapin natin. Ayun si Enzo. Di ba magkasalubong kami? Diyos mio. Akala ko nakatulog ka eh. Yes. And reunited appear. And ano ha, today is March 29. Malamig dito sa Busan. So imagine ako dito sa Busan, ang lamig. So sa Seoul lalo, malamig pa. Yung inalisan natin kanina, grabe yung lamig talaga. Pero napaka-nostalgic ng feelings no? Kasi bisa naalala ko gantong kulay ng trend, gantong kulay ng seat yung napanood natin. Disappointed nga ako kasi nakatulog ako. Akala ko pagkagising ko, magigising ko yung may kumakalampag dun sa bintana. Cheer ka talaga ako para doon. Sabi ko nakatulog ako, pagising ko walang ganun, charot lang. Baka mamaya totoo mangyari yun eh, di ba? Sige ka. So anyways, ayan, from here, pupunta naman tayo sa accommodation natin and yung napili nating area, di ba sabi namin sa inyo, parang 3 pala yung area dito na super popular. So ang napili natin ay good for talagang first timers dito sa Busan, sa Nampo area tayo. So sasakay lang ulit tayo ng subway, mga 7 minutes away lang. Pero hindi tayo mismo sa Nampo station ha. We are so happy dahil safe na safe tayong nakarating sa Busan Station. Wala mga zombing humarang sa atin. Charot! And now, yung accommodation natin ay 1 station away lang dito mismo. And then, yung Nampo, 2 stations away lang. Kaya actually, yung talagang area na yun, yung talagang advisable daw for first timers. Ito na yung train, metro. Hanapin natin sa exit 7 daw. Ayun. Exit 7. Ang laki niya ring station. So basta naman na-research natin yung bababa. At saka si map talaga, yung map talaga. Pero sa totoo lang, nakakalito talaga si Naver Map. Hindi siya talaga katulad ng Google. Na for example, yung hotel itinipe mo, lalabas. Oo. Si Naver Map, hindi lumalabas yung hotel kahit Pahirapan lugar. kay Naver Map. Kahit tama yung spelling mo. Oo. So anyways, yan lang. So tara na. From here dito sa Busan Station, mag-take lang tayo ng Line 1 papunta sa Jugang Station. Isang station lang yung pagitan. And maglalakad na tayo papunta sa ating hotel. And super excited kami ni Mel i-share to sa inyo. Yes, yung tinipid nating hotel sa Seoul, dito namin medyo binadgetan. Kasi syempre pag sinabi kasing Busan, gusto talaga namin yung marerelax, ganyan. So yeah, and then from there, lakad lang tayo papunta sa ating hotel para mas ma-feel nyo kagad. And of course, magro-room tour agad tayo. And lalabas agad tayo. I-feel natin kaagad yung vibe dito sa Busan. At yung lamig sa Busan. Let's go! So meron naman dito mga sign guys. Ayan exit number 7. Actually, eto lang ha. Ano lang namin to, observation. Yung maganda rito sa South Korea. Seoul and then ngayon sa Busan, pakiramdam namin hindi nakakalito yung mga trains. Mas madali siya. Mas madali siyang aralin at hindi siya mas nakakaligaw. Lalabas na naman tayo. Hindi kami prepared. Sa totoo lang, hindi na kami nagdala ng mga heat techs. Kasi nga, akala namin tapos na ang winter.
Yung pala, may pagbabalik. Cherry blossom, tapos biglang nag-winter. Oh my gosh, umahangin pa! Nakakanginig! Ay, ang ganda naman dun, oh. Parang Ang ganda. Oo, ayan, oh. Ang ganda doon. Pupuntahan din natin yan. Parang Baguio, no? Ang lamig! Very wrong kami. O ayan, meron na kaagad tayo first glimpse sa Busan. Alam nyo, ibang-iba. Talaga, promise. Meron talagang mga lugar, yun yung sinasabi namin lagi sa inyo. Yung parang malalabat first sight ka. Ayan o, ngayon nagagandahan kami. Promise, ang ganda niya. Dito pa lang tayo sa station, ha. Meron talagang ganun. O, ayan. Kumbaga parang labat first sight. Tara na, baba na tayo sa subway. Ang lamig dito sa taas. Grabe. Ayan ang pagkakamali namin. In-underestimate namin ang weather. Kasi pagpunta naman namin dito, wala namang ka-ginaw-ginaw. Yung tama lang, sakto lang. Tapos meron pa nga time na sobrang init. Yun nga yung nagpunta tayo sa Palace, grabe yung init nun, grabe yung drain namin nun. Kaya yung mga sinabi nyo, sana pumasok kayo doon, pumasok kami. Kaya lang hindi na namin siya mablog kasi para na akong himatayin sa sobrang gutom, sa sobrang pagod. Hindi ko alam kung bakit, sobrang init that time. At saka yung way, ginawa kasi nating way, Oo. mapunta din, di ba? Lakad tayo ng lakad. Yeah, so anyways, yun. So hindi na namin siya na-vlog. And then, kinabukasan naman nun, sumobrang lamig na naman. Tapos ngayon, mas malamig ngayon. Susundan lang natin. Oh. Busan Metro Station Line 1. Oh. We love it. Hindi nakakakaba. Hindi ito yung matataranta ka na baka maligaw. Same thing din naman nga sa Seoul. Ang ganda ng pagkakagawa ng train system din dito sa South Korea. Ayan. Hanap tuloy kami ng hanap ng ng underground. Ang laki ng station nitong Busan, no? Tara na. May travelator. Ganda niya, oh. At saka dito mas siya, mas seniors friendly so far. Merong mga escalator. So mas senior friendly siya. Tayo pa, oh. Dito tayo sa travelator. Unlike sa Seoul kasi, meron talagang part na wala talagang escalator. And of course, we are in South Korea. Eto na yung aasahan nyo. Sa underground, merong shopping center. Diba? Mahabang lakad din siya. Pero mas mura dito. Parang mga mas mura dito. Tara, huwag na tayo mag-shopping kasi wala na kami pang shopping. Pero ngayon pala nakikita namin parang mas mura yung presyohan dito kesa sa Seoul. Ay, so excited. Ito yung mga pupuntahan natin. O, diba? Nakaka-excite. Parang dumating ulit ako sa point na excited na naman ako sa travel at saka sa destination. Kasi to be honest meron kasing destination na parang okay lang, ito na yon, parang ganyan, experience natin. Pero meron yung talagang excited ka. So ito na guys, ang tignan natin ngayon kung gagana dito yung Team Money, yung Wow Pass namin. Based na nababasa namin, of course, gagana siya. Pero mas maganda nang i-testing na natin. Tara. Let's go! Yan natin. Ay, pasok sa banga. Gumana. Ito na yung train. So, ayan. Ay, marami rin ditong pasahero. And dito kagad tayo, ganun lang kabilis, 1 minute lang. And ang tamang pronunciation sa kanya, based sa announcer ay Jungang. Ayan. Yung talaga, hayaan nyo na. Minsan magkakamali lang tayo sa pronunciation. Hindi naman tayo sanay dito. Ayan na naman, marami na namang sinasabi. And
Ang ititake lang natin ay exit 4 and maglalakad tayo ng 7 minutes going to our accommodation. Punta na tayo sa exit 4. So confirm, gumagana dito yung Wow Pass. Wow Pass yung gamit namin. Ayan. So, diretso lang tayo. Ang tahimik din dito. Ayan, may lift, oh. Yung lift, walang gumagamit. Since hindi naman mabigat yung dala natin, wag na tayo mag-lift. Malaking bagay na pinayagan tayo ng last accommodation natin, na iwan natin sa kanila yung gamit natin. Hanapin lang natin yung exit 4. Ang pangalan ng hotel natin ay Connect Busan Hotel! Ayan. Diba? So tara, check-in lang muna tayo. And we're so happy. Biglang umaraw. Ganun nga pala no kapag sunset, biglang munang sisikat yung araw. Kaya medyo uminit-init ng very light. Pero pag humahangin, ang lamig talaga. Tara, check-in muna tayo. And here's our hotel. Ito yung paligid niya. Nandito tayo sa pinaka-main road. Dumaan. Grabe yung vibe niya. Yung vibe niya talaga, nakakaano siya. Jeju. Kaya siguro nagustuhan din namin kaagad ang Busan. Kasi gusto namin yung Jeju eh. So, tara, check-in muna tayo. Let's go! Ito yung kanilang pinaka-reception area. Ito tayo. Check-in na lang tayo. Upo muna tayo dito sa waiting area habang hinihintay natin. Ito yung kanilang waiting area. And then, meron silang resto. And of course, merong lift. So, hindi ngayon hagdan ang best friend natin. This is it! Mag-room tour na tayo. Nandito tayo sa 13th floor. At syempre, medyo surprise muna dun sa harapan natin, di ba? And then ito, talaga makikita nyo kaagad yung itsura niya. Yung alam nyo yun, yung mga, ano tawag dito? Yung mga condo na minimalist, ganon. As in, maliit lang siya, pero ang ganda nung pagkakagawa, ang ganda nung pagkakadesign. Pakita namin sa inyo, of course. So, ito yung kanilang full-length mirror. Slash, ayan na din magiging pinto ng ating cabinet. At siya, naka-arrange na yung ating mga kagamitan dito. Kagamitan? Ano ba yan? And then, ito na kaagad yung ating toilet. And all furnace. Automatic. O, di ba? Para first time natin, nagkaroon ng automatic na toilet sa labas ng Japan. And then, ito yung kanilang walang pinto. So, hindi to pwedeng tawaging bathroom. Bath area. Ganyan. Hot and cold. Kompleto naman. Merong shampoo, conditioner, and then body wash. And then, tara. Labas tayo. May pa-suspense kami ng very light. Of course, ito nga pala. Meron nga pala ritong fridge. At malaki-laki siya, ha. Separated yung freezer. Diba? Ano may ilalagay namin dyan? And then, ito yung pinaka-fridge. So, kung gusto nyong bumili ng water, pwede. Pero kami, parang hindi kami bibili ng water. You know why? Ang arte. Meron tayo itong dispenser. And then, hot and cold talaga siya. Ayan. So, first time din to. First time din namin nagkaroon ng hotel na merong water dispenser. And then, meron ditong sink. Ayun lang medyo nakakaloka. Yung sink, eto kaagad yung kama natin. O, nasa kama kaagad yung sink. Pagkatayo mo, hilamos diretso. Ikot pa tayo rito. Ikot dito. It's a surprise talaga namin kayo. And then, meron ditong TV, YouTube, alam nyo na. I-play na natin yung mga videos natin. And then, meron ditong mini desk. So, kung tutuusin, ayan, makikita nyo. Maliit lang siya, oh. Ilan to? 2 di pa lang. 1. Sukatin ko talaga. 2. 2 di pa lang.
Pero ang ganda ng pagkakagawa, no? Parang ang aliwalas. Na-maximize. Na-maximize talaga eh, oh. And then, ito yung AC nasa taas. So, ayan na. Ang ganda rin ng lighting. And then, ito na yung pa-surprise namin sa inyo. Are you ready? Ang arte yan. Alat ang first time eh. Look at this view! Ang ganda ng view natin. If I'm not mistaken, itong nakikita natin, ito yung port area. Ang lamig! Look at this view! Ang ganda! Lalabas pa ba tayo? Parang gusto ko lang tumambay dito, oh. Kape-kape. Diba? Oh my gosh! Ganda ng view natin. We love it! Na-love at first sight kami sa Busan. Na-love at first sight pa kami dito sa ating hotel. Here's our view. Ganda. Ano, accommodation pa lang ba? Bibilang na tayo. Diba? Oh, ganda. Dito yung Ang tanaw dito, if I'm not mistaken, ito yung pupuntahan nating village. Tanaw na tanaw siya dito. Ang problema, hindi ako marunong mag-zoom. Ano ka ba rito mag-zoom? Pasensya naman. Gusto ko sana i-zoom, hindi ako marunong. Ayan. Ay, ito pala yung zoom. Ayan. Ayan yung pupuntahan natin. Diyan tayo. Ang ganda, no? Oh, magsawa kayo sa view. Ang ganda niya talaga. Isa pang ikot. Nandito tayo sa pinaka-port area. Ang sarap lang ditong tumambay. So guys, nandito na nga tayo sa ating hotel. Ang pangalan niya ay Busan Connect Ocean Hotel. Itong room natin, ang tawag sa kanya ay Ocean View Superior Double Room. Presyo niya per night ay 2,234 pesos. Pero kung gusto niyo naman city view, meron din. Ang presyo niya ay 1,815 pesos. Yes, so minus 400 pesos. So kumbaga, itong view natin ay worth 400 pesos plus 400 pesos a night. And it's all worth it. And ito namang ticket natin na train to Busan from Seoul. Nabook lang natin siya sa trip.com. Yung talagang pinakamura. Nasa 2,300 pesos lang siya. And then, ang naging biyahe natin, nasa 2 hours and nasa 32 minutes or 37 minutes. Basta ganun. Ganun lang siyang kabilis kasi hindi naman lahat ng stations dadaanan. Pero meron din na mas cheaper pa ng kaunti. Yun naman, 5 hours. So, kayo, kung talagang okay lang sa inyo yung ganong kahaba, so pwede din naman. Pero kung nagmamadali kayo, sayang din naman yung oras na matitipid ninyo. So, carry na tayo doon sa 2,300. So, super smooth lang siya. So, yes, meron na kagod yung first impression sa Busan. Ano yung first impression natin? We love it! We love Busan! Ganon! Kamusta naman yun? Love at first sight. Time check, it's 6:31. And maliwanag pa din. Hindi yata gumagabi dito sa part ng South Korea na to, sa Busan. Wala ring sunset na naganap. Nag-aabang talaga kami. Doon naman, medyo nag-ano naman yung langit doon. Nagpula ng very, very light. So anyways, mukhang wala talagang sunset na magaganap. And hindi yata talaga didilim pa. Tara na, lumabas na tayo. Excited na kami na kahit pa paano mag-explore dito sa area natin. Guys, labas na tayo. Nandito tayo ngayon sa Sky Lounge Aurora, ng mismong hotel natin. Taray, okay, lolo-lolo sa amin. May Sky Lounge tayo. Tara, tignan natin. Ay! Nasa 20th floor siya. Pero parang sarado. Bukas ba? Tara, pasok tayo. So, our view. Aurora Sky Lounge. Ay, ganda din. Kaya lang, alam nyo kung bakit wala nga masyadong tumatambay. Ang lamig kasi talaga. Siguro halos lahat, lalo na yung mga tourists, hindi nakapag-prepared. Ay. Kasi,
Natakot ako, may aso. Ngayon ako nakakita ng abibi. Halika, bes, Diyos ko, baka masugat ako. Diyos ko, guys, disaster. Akala ko ang hahabol sa amin, mga zombie. Yung pala abibi. Aso. Kulay ito nung ano yung lahi yun. Parang German Shepherd pa na. Grabe, bakit gano'n? At saka hindi siya talaga nakatali. Kinabahan ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Akala ko. Ba't naman ganun yung aso sa ano? Ano ba yan? Naloka ako. Diyos ko, di natapos yung pag-vlog natin. So sabi ko para... Tumakbo ko kagad. Hindi kasi baka isip ko lang hindi nakatali. Or hindi kami makalabas. Diyos ko. Paglabas sa paglabas natin, meron ditong Lotte Mall. Na kaming dalawa ni Enzo ay confused kung Lotte Mall or Lotte. Ano ba talaga ang pronunciation? Tara, dito siguro tayo daan. Actually, mas buhay dito sa part na to. Dito sa kabilang side ng ating hotel. Doon nga sa exit 6. Doon kasi kami ngayon lumabas sa pinaka main road. Pero dito, 3 yung exit nitong ating hotel. Ayan, ang ginawa namin, nagdoble na lang kami, guys. Kasi wala talaga kaming dalang heat tech. Ayan. Pero gabi, no? Ang tahimik din ng vibe dito. Sa Busan pala, tahimik din. Jeju talaga. Yun talaga yung vibe niya. Ito yung hotel natin. And then may 7-Eleven dun sa malapit. And then ito, paglabas dito, may 7-Eleven ulit. Oh my gosh, yung hangin. Ang hirap talaga pagka hindi ka prepared. Kasi nung winter, hindi natin ininda. Dahil nga prepared tayo. Ito yung vibe. Ang konti lang talaga ng tao. So, pasok tayo dito sa Lotte Mall. And hindi ulit pagiging exaggerated, guys. This is the first time ulit na papasok kami sa Lotte. Kasi basta pagdating talaga sa shopping, you know us naman, lalo na sa mga matagal na nanonood ng channel natin, hindi talaga kami mahilig sa shopping. Ngayon na lang, kasi nahiya na kami sa inyo. Saka ngayon na lang, yung nakakita na tayo ng sale sa Uniqlo. Yes, yun na yung nakakita na kami ng sale, ganyan. So, carry. Ayan, tawid na tayo. We're loving it! Pati daw sa mall, tahimik. Pasok tayo. Hi! Thank you, Lord! Yan, uminit-init. Ayan. O, eto na. Mga luxury brands din pala yung mga nandito. Ay, tester. Gusto ko magpabango ng tester. Kahit man lang sana sa tester. Mga Mga mamahalin tayo. Ay, walang tester. Gigigil ako. Ito, Gucci. Tingin tayo. Literally, window shopping tayo. Ayan o. Oo. Ayan o. Ito. Ito pa. Ito pa, oh. Ah, Gucci! Tara guys, takbo tayo, labas tayo. Mahigpit dun sa mall na yun. Bawal talagang mag-video as in. Usually kasi, kapag ka sa mall halimbawa, bawal na siyang mag-video kapag papasok ka sa loob ng mga stall. Pero ito dito pa lang, bawal na. Tumawid tayo rito sa Aqua Mall. Dito tayo sa aquatic show. The world's tallest indoor music fountain show. Guinness World Record. Diba? Taray, may title. Ayan. Pero palitan na lang natin yung music, guys. Tabunan na lang natin. Baka kasi maka-copyrights tayo. Diba?
Surprise! Surprise naman tayo. Pag surprise kami, ibig sabihin, tumalon tayo. Nandito naman tayo ngayon sa BIFF, BIFF, or Busan International Film Festival. Taray, sabay talaga dapat. Oo, para siyang market or meron dito mga stall, pero parang pasara na din. Oo. And it's anong oras na? 7:37. 7:37 pa lang. So ano pa lang, to patikim lang. Mag-ano pa rin tayo, mag-walking tour tayo rito sa mga susunod na araw. Kung ano yung mga pwede natin puntahan within walking distance lang. Alam nyo kung ano ginawa namin now? From our station, lumakad kami papunta rito sa underground. Para hindi tayo lamigin. Yes, so tara. Nandito na tayo sa pinaka-entrance ayun, Busan International Film Festival. Tara, lakad tayo. Kasi pasara na rin. Hanap tayo ng pwede nating makainan. Hindi pa tayo mag-food trip. As in, kain na kain lang tayo. Pero ang dami pa rin tao, no? Ano to? Ayan, waffle. Meron dito. And then, lakad pa tayo. Ganda na kulay ng ilaw. Ano to? Barbecue. Barbecue. Sorry ha, banggitin ko lang. Nakakamiss yung ano, no? Yung mga night market sa Thailand. Kasi talaga sa Thailand, kapag sabing night market, ano yung fabulous. Ang dami nyo talagang pagpipilian. Tapos mura pa. And then, kasama na yung food trip at saka yung shopping in one. Sorry naman. Ito, ano to? Momo. Hindi. Dumpling. Flat noodles. Ayan, may olive wire. May olive yang din dito. Olive wire? Saan yun? Dito tayo sa puro food stall. Gusto sana namin isang kainan lang. Para asin kakain lang tayo. Huwag muna tayo mag-food trip. Sa mga susunod na episode na lang. Yan, ito. Potatoes. Ay, may Starbucks. Oh. Ang dami ring Starbucks dito sa sa Busan. Actually, meron dun sa labas, tapos meron din dito sa loob. Lakad lang tayo. Guys, medyo maaga-aga rin pala nagsasara yung mga establishment dito. Eto, may nakita kami dito ni Mel. Tempura and Tone Black. Si Mel nasa loob na siya. Pumipili na siya ng choice ng pagkain niya. Ayan siya guys. Oh. Pasok na tayo. Yan. Ganda din ang interior ng restaurants, no? Ito si Mel. Nakapili ka na? Guys, ito na yung foodang natin. Very much Japan, no? Pasensya na gutom na kami. Wala na talaga kaming makita. Ayun, no? Meron pa yung soup. And magkano to, Bes? 468 pesos. 468 pesos. So, ito na lang muna ang ating meal. Thank you, Lord. First night natin dito sa Busan. Let's eat! Guys, tikman lang natin ha kung same sila ng lasa. So, alam niyo na talaga na mas mura talaga sa Japan. Sa Matsunuya, nasa 300 lang to, no? Oh. Tikman natin kung same-same ang lasa. In all fairness, same-same. Kasi ito nga lang, meron nga lang siya mga side dish. Pero same yung lasa, masarap din. Kuhang-kuha. Ayan, so pagkatapos nito, lakad lang ulit tayo pabalik and then magkaroon na tayo ng kaunting recap sa mga na-experience pa natin ngayong gabi dito sa Busan. It's 9 p.m. and pabalik na tayo sa ating accommodation. As usual, sa ilalim ulit tayo bababa. Oo. Para hindi masyadong malamig. And then, ito na yung vibe niya.
Actually, ano talaga siya, mas relaxed talaga siya dito. Titignan pa natin sa mga susunod na araw. Kikilalanin pa natin Itong Busan. ang Busan. Ayan. Nagsasara na din, oh. Ayan. So, here's our first night here in Busan. And nandito na nga tayo sa underground. And guys, grabe, no? Grabe yung pagkakagawa nito. Hindi na namin alam kung ilang stations yung magkakakonek dito sa underground na to. Ang haba nito. So sure, doon na at least 3 stations. Kasi nakakatatlong stations na kami nadadaanan. Diba? Grabe. And ayan, close na din lahat. So buti na lang din hindi siya nagsasara. Para pwede talaga ritong maglakad. Ayan. Lakad lang tayo papunta sa ating accommodation. Guys. Dito na yata talaga tayo hahabulin ng mga zombie. Charot lang. Zombie pa din. O, pero hinabol tayo ng aso. Diyos ko, guys. Kayo yung witness na. Hinabol talaga tayo ng aso. Baka yung aso transform na sa zombie. Nakagat na pala siya. Yes. So anyways, maraming salamat. Sinamahan nyo kami dito. Nakapag-recap naman na tayo kanina dun sa room. Eto, kamusta ba yung vibe nitong Busan? Ito yung nga yung ano, yung parang, kumbaga sa kaluluwa, sumapi ka agad siya sa amin. Oo, kumbaga nakaano kaagad kami, nakakonect kaagad kami sa kanya. And then, alam mo yun, yung excited kaming i-explore siya. Kahit hindi na yung masyadong malalayo, yung mismong, naalala niyo yung ginawa natin sa Sapa? Ganon yan. Ganon lang yung gusto namin gawin. Kasi di ba sa Sapa, ginawa lang naman natin. Within the area lang Within tayo. the area lang tayo. Na-feel na natin yung vibe niya. Na hindi tayo lumayo. Diba? So, yun lang din yung gusto namin gawin dito sa Busan. And also, gustong-gusto namin yung room namin. Pakiramdam namin, medyo tatanghaliin tayo ng alis. Kasi gusto namin, mag-ano muna kami doon. Tatambay muna kami doon. Dito tayo magkakape sa sa terrace. Oo. And then siguro, bago magabi, nandoon din tayo. So, ayan, napaka-smooth ang papunta rito sa Busan. And sa mga katulad namin na mahilig sa nature, mai-enjoy nyo talaga siya. And with that, abang-abang na. Kasi nasa Busan series na tayo. Kaya magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin Trouble Vlogs. Bye everyone.